Hello po guys, part 10 po ng season 26, What is Written Truly Happen. Thank you so much po talaga guys sa lahat po ng makakita ng content ko na to. Sa lahat po ng magta-try magtapos mula part 1 hanggang final part. Bali part 10 na po to guys, part 10, season 26 po, WWTH. So guys, life quote motivation din po ito. Konting dagdag lang po guys, pampabooster po ng faith natin sa ating Creator. To God be the glory po talaga. God bless us all. Sana po lahat po talaga tayo magtumibay araw-araw, na tayo'y malakas pa, na tayo'y matuwid pa magsalita, na kahit pa paano healthy pa tayong lahat. Magtumibay po tayong dumadalangin araw-araw sa kaligtasan ng lahat ng buong pamilya natin, lahat ng mahalagang tao sa buhay natin. Hari nawa po talaga guys sa aking kaliitan makapagtawid po ako sa bawat isa na makakapanood ng bawat season, ng bawat part ng bawat season na ginagawa kong ganito. Ipagpaumanhin nyo po kung minsan medyo may kulang-kulang, minsan medyo may mali dun sa nasabi ko. I-double check nyo na lang po, pagtibayin po natin ang pagmamasid natin sa araw-araw ng bawat segundo ng buhay natin. Sa bawat araw na tayo ay nakakapagpatuloy pa rin manamnam natin, ma-feel natin na ayon sa ating ikaliligaya at ikatutuwa ang bawat blessing na ibinubuhos po sa atin ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po ang ating health, ang ating good health, at ang ating peace of mind na wala pong katapat na kahit anong halaga. Pinaka-importante po yung peace of mind. Ayun, tsaka po, ang isa pa rin po sa pinaka-importante, yung maramdaman pa po natin araw-araw, yung presence ng ating Panginoon sa ating buhay. Kasi dadating po talagang ang isang pagkakataon sa panahon natin ngayon na mapapalayo po sa atin ang ating Creator. Kasi tayo po ay maliligaw talaga kapag hindi po natin hinigpitan ang ating kapit sa kanyang motivation. Ang magpapatibay po ng motivation na galing sa ating Creator ay yung pong Word of God, yung pong salita niya, yung pong pananalig natin, yung pong tiwala natin sa Kanya. Yan po ang magpapatibay ng ating kapit sa ating Panginoon. Amen. To God be the glory po talaga kasi niloloob pa po ng Panginoong makagawa ako ng mga ganitong content. Thank you so much po, napakabuti po ng ating Panginoon sa ating lahat. Kasi magpahanggang ngayon po nagpapahinuhod pa po siya, nagbibigay pa po siya sa atin ng time guys, na tayo makapag-decide, na tayo makapag-desisyon ng tama. Wag na po nating hintayin guys na dumating ang puntong magpapakaaligaga tayo kung saan tayo pupunta. Dapat po sabi nga po nung isang content creator na napakalaki na po ng kanyang followers. Sabi niya po time is shifting. Time is running short. This is the time to decide kung sinong pipiliin mo. This is the time to choose. Today is the time to choose good or evil. Kasi baka po magahol talaga tayo sa oras guys. Magmadali na po tayo kasi baka po talaga matira ng oras natin yung tick-tack, tick-tack, time is ticking so fast na baka po tayo malate na pag nag-decide tayo nag-snap na po ng finger. Yung para pong kay Thanos, yung pelikula nung Avengers na parang parang ang mga tao po na-late po ang karamihan. Kasi yung iba nga po syempre lang po yun pelikula lang pero kung nanamnamin po natin, yung director po nun gumawa ng ganong event sa kanyang pelikulang ginawa na pwede po nating i-compare dun sa nasa Revelation 8, Revelation 15, Revelation 16, Revelation 17, Isaiah,
Daniel, Peter, Matthew, Lucas, Mark. Yan po ay pinagsama-sama ng direktor na sa isang pitik po, sa isang kisap mata po, ay may maiiwan po talaga, meron po talagang mawawala. Wag na po nating hintayin ma-left behind tayo. Let us all choose what is good and what is bad. Doon na po tayo sa good. Takakin na po natin yung narrow path, yung makipot na daan na papunta sa lingap ng ating Creator. Taliwasan na po natin, iwan na po natin yung mga maling gawain, guys. Magkumahog na po tayo, magmadali na po tayo, guys, kasi baka po talaga tayo maubusan ng oras. Yan po ay paulit-ulit ko pong itinatawid sa bawat content ko in as much as possible. Kung marami po tayong means na kaya nating itawid na tulong, motivation, material things, aral, kung ano-ano po na pwede nating gawing makakabuti sa kapwa natin. I-glorified na po natin ang i-glorified yung nasa taas. Kasi talagang siya po'y palapit na po niyang pabalikin yung ultimate na pagbabalik ng kanyang bigatin. Sana po gising tayo lahat. Sana po, sabi nga po dun sa Holy Scripture nakakaawa yung may mga pinapasuso pa pagdating ng time na yon. Kung tayo man doon po'y nasa bubong, wag na po tayong bumaba. Kung tayo man po'y nasa gitna ng kalsada, wag na po tayong magmadaling tumakbo. Intayin po natin talaga sa huling tunog ng pakakak ng trompeta, bigla na pong magkakaroon ng kakaibang motion ang mundong ito. May maiiwan po talaga, mayroon pong mawawala bigla. Ipanghawakan po nating mapasama tayo dun sa unang rapture, sa unang iaangat, sa unang itatago para hindi po tayo maiwan. Kasi nakakakaba pong makita natin yung mga mangyayari. Ngayon pa nga lang po nakakakaba na Ang dami na pong kakaibang nangyayari. So guys, dagdag ko lang po to. Doon na po tayo sa context ko, guys. Ito nga po ay season 26 ng What is Written Truly Happen. So ito po yung 7 things that God's hate and abomination which are considered detestable in our Creator's sight. So number 1 po proud look. God opposes the arrogance and haughtiness that exalts oneself above others. Ayaw po ng Panginoon yung proud look, yung talagang hindi magandang paningin. Kinasusuklaman po yan ng ating Panginoon. Yung parang sobrang taas ng tingin natin sa sarili natin. Isa po yan sa abomination and detestable sa paningin ng ating Panginoon. Number 2 po, a lying tongue. God values truth and honesty and despises falsehood and deception. So, kinasusuklaman po ng Panginoon yung lying tongue, yung kung kasinungalingan lagi ang nalabas sa bibig ng isang tao. Sundan nyo pa po, guys. Sana po pito po. Sana po talaga makapagtawid ako ng maliit na life lesson and life motivation sa bawat isa na makakakita ng content ko na to. Thank you po. Sundan niyo pa po yung kasunod. To God be the glory po. God bless us all po. And always try to be steadfast in your faith to our Creator. God bless us all po. And to God be the glory. Amen. Thank you po for watching. Sundan niyo pa po yung kasunod. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagtatapos ng content ko. To God be the glory po. Amen.